Naughty, the Violent Stories. Ang titulo nga pala na nating storya na yan ay Ang Malibog na Kapatid ng Aking Girlfriend. Ako nga pala si Seeger, 30 years old, isang seaman. At may jowa ako, si Rian, isang teacher na nagtrabaho sa Singapore. Ngunit, hindi siya ang bida sa aking kwento. Ang bida dito ay ang kanyang bunsong kapatid na si Angel, 18 anyos, first year college. Tatapos na ang kontrata ko sa barko at pauwi na ako ng Pilipinas. Nakaugalian ko na kada uwi ko ay bumibili ako ng pasalubong at dinadala ito sa bahay ng aking girlfriend. At pumunta ako sa bahay nila. Ngunit wala doon ang kanyang mga magulang. Ang tanging tao lamang doon ay si Angel. Kuya Saver, uwi ka na pala. Kaso kuya, wala dito sila nanay at tatay. Umalis eh. Pasok po muna kayo. Ganun ba? Sige, paidala nga pa ng pasalubong. May pasalubong ako dyan na pabango para sa'yo. Sana'y magustuhan mo. Nagabala ka pa kuya. Pero salamat. Tira kuya. Sinimplahan lang dito ng kape. Ay, salamat, Angel. Oh, kamusta ka naman? Maganda ka lalo ah. May boyfriend na ba? Ay, nambola ka pa kuya. Wala pa po kuya. Bawal pa po papagalitan ako ni nanay at tatay. Oo nga. Tama ang magulang mo. Kaya ikaw, mag-aaral ka muna mabuti ha. At habang hinihintay ko ang kanyang mga magulang, ay nagkwentuhan kami tungkol sa kanyang pag-aaral at kurso. At habang kami nagkikwentuhan ay papatingin ako sa kanyang katawan. Si Angel ay chubby ang katawan. Pero may kita mong malaki. Ang kanyang hinaharap, lalo na ang balakang at puwet nito. Baliman pero na-imagine ko at pinagpapantasyahan ko si Angel. Lalo na at bata pa, virgin at walang kamuang sumasarap na gawain. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang mga magulang. Nagkwentuhan kami ng kaunti at ako'y umalis na rin at nagpaalam dahil dumidilim na. Ako nga para si Angel. 18 years old, kolehiyala sa Lasal University. At ako'y nag-aaral ng physical therapist. Virgin pa ako at wala pang experience sa kahit anong sex or kahit paghalik pan lang. Pero aminado ako na malibog ako at gusto ko na maranasan na may pagtalik. Hindi lang pala pagtalik, kundi lahat ng sarap sa panahon ngayon ay namulat na ako sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa sex. Nakakabasa at nakakanood ay dahil na rin sa aking kurso ay madami akong nalalaman at gusto maranasan. Ay, meron palang konting karanasan. Ako ay nagsasarili at nanonood ng porno. Nilalaro ang aking clitoris at nagfi-finger. Gusto ko lang maranasan ng lahat. Ngunit paano? Walang nanliligo sa akin dahil bawal at sobrang higpit ng aking mga magulang. Kaya wala akong masyadong kaibigan lalaki. Ang tanging mga lalaki na aking nakakausap ay ang aking kapatid, kamag-anak, at si Kuya Saver. Aminado ako. Aking pinagnanasahan. Pero, jowa siya ng aking ate Rian na nasa ibang bansa. Dumating na si Kuya Saver galing barko at pumunta sa amin para magdala ng pasalubong. Ako lang ang tao sa bahay at hinihintay lang namin si nanay at tatay na dumating. Nagkakwentuhan kami at habang kami nagkakwentuhan ay pinagmamastan ko siya. Pinagmamastan ko ang kanyang magandang katawan. Kitang-kita sa semi-fit niyang t-shirt at ang kanyang short na kulay gray. At kitang-kita ang nakaumbok niyang alaga. May kalakihan ito. At alam ko na masasarapan ako dito. At maya-maya pa ay aking nararamdaman na namamasa na ang aking kepyas. Nakakaisip na ako ng kung ano-ano at lalo na kami lang ang tao sa bahay. Gusto ko siya kausapin kung pwede niya ba parana sa akin. Ang sarap ng sex. Ngunit natatakot ako.
at wala pa akong lakas na loob. At maya-maya pa'y dumating na sila nanay at tatay. Iniwan po na silang tatlo. At pumunta na ako sa aking kwarto. Nilak ko ang aking pinto at simulan ko ng taruin ang aking sarili. Tagulat ako at sobrang basang-basa ng aking kepyas. Kaya agad-agad ko pinasok ang aking daliri sa butas at ilabas-pasok ito. At sa sobrang sarap, dahil basang-basa ito, sinabayan ko na ng paghimas ng aking suso. May kalakihan. Habang ginagawa ko ito, ay ini-imagine ko na si Kuya Xavier ang naglalabas-pasok ng daliri sa aking butas at ang lumalamas sa aking suso. Maya-maya pa'y wala pang milang minuto, ay nilabasan na agad ako. Ang daming katas na lumabas sa akin at ako'y nanghina at nanginig ang buong katawan. Buti na lang at may CR sa kwarto at ako'y nag-ugas na. Maya-maya pa'y bumaba na rin ako. Kaso, wala na si Kuya Xavier. Nakauwi na pala. Pagkaraan ng 1 linggo mula nung huli namin pagkikita ni Kuya Xavier, ay nagkaroon ng school activity. At kailangan ko bumili ng medical equipment. May kamahalan ito dito sa Cavite. Kaya mas maaari na bumili ako nito sa Manila. Ma! May school activity kami. Kaso kailangan ko bumili ng gamit. Ang mahal dito sa Cavite. Pwede bang pasama ay kuya o kay tatay sa Manila? Ngayong weekends? Naku, anak, yun lang. May lakad ang kuya at tatay mo. May biyahe sila na yung Sabado at Linggo. Sino kaya makakasama sa'yo? Ma, kailangan ko na siya next week. Paano kaya yun? Si Kuya Xavier mo kaya. Baka pwede natin pag-usapan. Teka, tawagan ko na saglit. At tinawagan na ni nanay si Kuya Xavier. Lumabas ito ng bahay dahil mahina ang signal sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay bumalik na siya at pumasok ng bahay. At sinabi sa akin na sasamahan daw ako ni Kuya Xavier. Ako ay napangiti. Dahil sasamahan niya ako, pumunta sa Manila nang kaming dalawa lang. Nakakaisip na ako ng mga palalaswang bagay na pwede namin gawin at pwede niyang iparana sa akin. Init ng panahon ngayong araw na to. At Winfrey lata lang sa sofa. Dahil simang niya ako, ay ang tagal na rin huli kong sex. Mag-iisang taon na ata. Dahil na rin nasa ibang bansa ang aking jowa na si Rian, sobrang tagal na ng huli kong kantot. At bigla kong naalala si Angel. Lalo ng kanyang malaking puwet. Sarap siguro ito hampasin. At matalbog ito habang tinitira ko siya ng dog style. Putya, ano ba itong iniisip ko? Kapatid ng jowa ko, pero pinagnanasahan ko. Maya-maya pa ay nag-ring bigla ang aking cellphone. Nakita ko na tumatawag ang nanay ni Rian. Nagtataka ko kung bakit. Xavier, pasensya na istorbo ita. May kisuya sana po. Kasi may bibi sa Manila. Ito mga gamit para sa kanyang eskwelahan. Kaso walang sasama sa kanya dahil ang kuya niya at tatay niya ay may biyahe sa Sabado at Linggo. Okay lang ba na mas man siya kung wala ka nang ginagawa? Sige po tita. Wala naman akong lakad sa Sabado Linggo. Sabihan lang ako, chat niya ako kung kailan o at anong oras kami aalis. Naku, maraming salamat, Xavier. Pasensya na sa abala, ha? Sige, sasabihan ko siya. Wala po yun. At wala rin naman po akong gagawin sa Sabado at Linggo. Sige po. Sakto naman at wala akong lakad sa Sabado at Linggo. At masasamahan ko si Angel. At kami lang dalawa ang magkasama. Ay, eto na naman ako. Iisip ang katawan ni Angel. Imagine ko malalaki niyang suso at malalaki niyang puwet. Nagising na naman si Junjun. At ako'y pumunta agad sa kwarto, nilak ang pinto, kumuha ng tissue, at nag-search sa porn site
ng young and chubby student. At ako'y nagsasal habang inimagine na siya ang pinapanood ko sa porno at ako ang lalaking tumitira sa kanya. Medyo kahawig niya ang bidang babae sa aking pinapanood, kaya lalo akong ginanahan at nilabasan. Sobrang daming lumabas na katas sa aking alagad. Araw ng Sabado, ang araw na sasamahan ko si Angel. Ito rin ang pinakainihintay kong araw dahil masisilayan ko na muli ang kanyang magandang katawan. Alas 4 ng madaling araw, bumangon na ako at kumain at naligo. Linis ang aking katawan at nag-shave na rin ako. Baka may magandang mangyari. Katapos humagayos ay nagpabago ako ng mamahaling pabago. Ginamihan ko para amoy na amoy ni Angel. Alas 5 ang sinabing oras ni Angel. Kaya 4:45 pa lamang ay umalis na ako sa bahay at pumunta sa kanya. Pagdating ko ay nakabukas na ang gate dahil mahagang umalis ang kanyang tatay at kuya. At nakita ko rin yung nanay na nagwawali sa harapan. Angelo! Andito na Kuya Xavier mo. Sige ka mo. Palabas na ako. Oh, Xavier. Pasensya na sa pag-istorwa. Wala lang talagang sasama kay Angel eh. Wala po yung tita. Wala yun naman po kung gagawin. Oh, eto ang 2,000. Panggas at pangkain-kain niya. Ako, tita. Huwag na po. Okay lang po. Kunin mo na to. At ako na nga nag-isuyo sa'yo eh. Sige na nga po, tita. Salamat po. Good morning, Kuya Xavier. Good morning din. Ano? Okay ka na ba? Opo, nakaayos na ako. Tatala ko na rin lahat ng kailangan ko. Ma! Muna na kami ni Kuya. Sige, mag-ingat kayo ah. Sige po, tita. Una na rin po kami. At sumakay na kami ng sasakyan ni Angel. I-start ko ng kotse at bago umalis ay nilagay ko ang phone ko sa phone holder. At kinonek ko na ito sa Bluetooth ng sasakyan para makapili ako ng music na patututugtugin ko habang kami ay nabiyahe. At nang nakakonek na ako, dapat ay bubuksan ko ay Waze. Ngunit ang napindot ko ay katabi itong icon na Google Chrome, kung saan ay lumabas ang porn site na pinapanood ko nung nakaraang araw. At di ko alam bakit nag-autoplay ito kung binuksan ko. Nag-play ang video at rinig na rinig ni Angel ang ugwal ng batang babae sa video. At kitang-kita niya din ang screen ng phone ko. Kinabahan ako at nagulat sa nangyari. Agad-agad ko itong in-exit at nagbukas ng music player. Para bang walang nangyari. Ay! Sorry, Angel. Nakita mo pa yun. Sorry talaga. Sorry talaga. Hiyang-hiya ako sa oras na ito. Di ko alam kung ano ang aking gagawin. Okay lang po, Kuya. Normal naman yan sa mga lalaki. Kahit sa amin mga babae. Pasensya na talaga, Angel. Tara, alis na tayo. Sige po, Kuya. At eto na kami sa sasakyan. Paalis na kami ni Kuya Xavier. Na may kakaibang nangyari. Nabuksan ni Kuya Xavier ang phone niya na nag-play ng porn video. Kitang-kita ko ang nakalagay sa title ng porno ito. Young, chubby student. Rinig na rinig ko rin ang umol ng babae sa video. At agad-agad niyang pinata ito. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkahiyat. At humingi siya ng pasensya. At sabi ko na lang na normal yun sa lalaki. At may konting pagbanat ako ng pati sa aming mga babae. At kami ay umalis na. At naalala ko yung title ng porn video na pinapanood ni Kuya Xavier. Young, chubby student. At napaisip ako,
Bakit kaya ganoon yung mga pinapanood niya? Yung ba yung sinesearch niya? Naalala ko tuloy ang aking sarili. May isang bata, chubby, na estudyante. Hindi kaya pinanasahan din ako ni Queen na Saver? Sana. At pagkatapos na nangyari, di kami nagkibuan. At wala rin ako masabi, kaya bago kami dumating ng expressway, may dadaanan kami Starbucks. Kaya nagsabi ako kay Saver. Kay Saver, pwede ba daan sa Starbucks? May bilila ako ng kape. Sige. Buti nasabi mo agad. At nag-drive-thru kami sa Starbucks. Umorder rin siya ng kape niya. At sabi niya siya na lang magbabayad. Libre niya na daw. Kuya, salamat ah. Salamat sa libre. Wala yun. Ikaw pa. Sabay ngiti nito. Ang ngiti nito ay nakakaakit at nakakalibog. Eto na naman ako. Nag-iinit ang aking katawan. At maya-maya pa ay naisipan ni Open yung nangyari kanina. Kuya, yung nakita ko kanina, nakita ko kasi na yung title na pinapanood mo, yung chubby student. Matanong ko lang, mahilig ka ba sa ganun? Yung bata at medyo chubby na babae? Pwede sa atin na lang nangyari. Huwag mo sabihin sa ate mo, ha? Opo, kuya. Promise. Sa atin lang to. Oo. Mahilig ako sa chubby. Kadalasan, yan yung sinesearch ko sa mga porn site. At pinapanood ko. Ganun po ba? Pero, di naman chubby si Ate Rian ah. Iba naman ang ate mo. Girlfriend ko siya kaya kahit paano katawan niya. Pero, kapag nanonood ako, ang gusto ko talagang panoorin yung mga chubby na babae. Kasi, sa totoo lang, mahilig ako sa malaki ang hinaharap. At, alam mo yun, yung malaki rin yung likuran. Ganun po ba, kuya? Parang ako ba? Medyo. Sabay baling ng tingin niya sa side mirror. Medyo napangiti ako na sinabi niya na medyo. Ibig sabihin ba nito na nagkagandahan siya sa akin? At nagugustuhan niya din ang aking katawan? Kuya, pwede magtanong, nag-sex na ba kayo ni Ate Rian? Ha? Gulat naman yung tanong mo. Oo. Isang beses pa lang. Oo. Isang beses pa lang. Dahil ayaw niya talaga kami mag-sex. Dahil gusto niya sa kasal pa. Pero nung huli kami nagkita, napilit ko siya. Pero hindi naging maganda yun. Dahil nga, unang beses niya. At masakit daw. Dahil virgin pa siya. Ikaw ba una ni ate? Oo, ako ang una. Di, numugo. Masakit daw ba? Oo, dumugo siya. At sobrang masaktan. Kaya sablit lang namin ginawa. Ay, ganun ba? Di bilin ka? Di ka nag-come? Oo na lang. Grabe mga tanungan mo in Angel ah. Kuya. Total, nandito na rin naman tayo sa usapan na to. At nakita ko rin yung pinapanood mo. Curious kasi ako eh. Pwede ba magtanong? About sex? Ayos. O siya. Sige. Total, nag-uusap na rin naman tayo tungkol dyan. Basta, huwag mo sasabihin ang mga pinag-uusapan at nangyari na to sa ate mo. Sa atinan to. Opo, kuya. Promise.
Di ko sasabihin. Sa atin lang to. Oh, ano ba ang tanong mo? Marami kuya eh. Sa totoo lang, sa'yo ko nasasabihin to ah. Kung mo sabihin kahit kanino. Kasi curious at nanonood din ako ng porn. At doon ko ay natutunan na laruin ang sarili ko. Yung paglalaro ng tutoris at pag-finger. Mukhang maaga ka nag-explore ng sarili mong patawan ah. Opo. Kaya hanggang panonood lang ako. Eh, kuya, masarap ba? Masarap ba yung sex? Pati yung nababasa ko at napapanood ko na oral sex. Oo, masarap siya. Mahirap ipaliwanag eh. Basta kung ano yung napapanood mo, isipin mo na lang yung reaction nila. Sa reaction nilang yun, gaano kaya kasarap yun. Gusto ko nga sana ma-experience. Eh, kaso wala naman naliligaw sa akin. At bawal pa rin ako mag-boyfriend. Kasi nga, di ba, ang higpit yan nanay at tatay. Oo. Bata ka pa rin naman at mag-aaral ka mabuti. Mararanasan mo din yan. Eh, gusto ko nang maranasan, kuya eh. Kuya, pwede mag-request? Pwede ba patingin? Kahit patingin lang oh. Ha? Anong patingin? Totoo ba itong nangyayaring ito? Gusto niya makita ang alaga ko. Kinakabahan ako na may konting saya at libo siyempre. Kaya nagkunwari na lang ako na di ko alam ang sinasabi niya. At binaling ang aking tingin. Kuya naman, yung junjun mo, pwede ba? Titignan ko lang. Please. Traffic din naman eh. Tsaka tinted din naman yung sasakyan mo. Please, please, please. Grabe. Gusto niya talaga makita ang junjun ko. Di ko alam kung anong sasabihin ko pero unti-unti na rin nagiinit ang katawan ko at nagigising ang aking alag. Hay! Mukhang mapilit ka. Sige na, sige na. Basta sa atin lang to ah. Yay! Salamat kuya. Opo, promise sa atin lang to. Dahil traffic pa naman at tinted ang sasakyan ko, ay tinanggal ko na ang butuanis ng shirt ko at binuksan ang zipper ko at dahan-dahan ko nang nilabas ang aking alaga. Kitang-kita ko, titig na titig si Angel habang nilalabas ko ito. Wow! Kuya, ganyan pala itsura ng titis sa personal. Ang cute! Oh, okay na ah. Nakita mo na. Papasok ko na ulit ito. At bigla nang kinawakan ang aking alaga. Nagulat ako at sabi niyang, Teka naman kuya, subil ko pala nakita eh. Katago mo agad. Gusto ko pang makita, maigi, at explore ito. kala ko ba tingin lang? Pag-explore pa pala? Mukhang hindi na kita mapipigilan. Bigla mong hinawakan eh. Ikaw kasi kuya eh, papasok mo agad. Napahawa tuloy ako para di mo itago. O siya. Sige na. Oh, eto. I-explore mo na. Andito na rin naman tayo eh. Traffic din naman. At wala na akong nagawa, kundi hayaan siya. Well, buburo din naman ako. Pero tama ba to? Kapatid ng girlfriend ko. Hayaan na. Masarap naman eh. At habang hinahawakan niya ay siyempre, titigas lalo ito at lalaki na ikinagulat niya. Wow! Nalaki siya kuya, ang galing. At ang tigas niya. Kuya, pwede ko siya pisilin? Sige lang,
Gawin mo lang ang gusto mo. Explore mo lang. Salamat, kuya. At pinisil ko na nga ito. Ang kanyang tite. Ang init pala nito at ang tigas ng katawan. Pero nung pinisil ko yung ulo ay sobrang lambot. Maya-maya pa'y nararamdaman ko na namamasa na ang aking kepyas. Gawin ko na kaya yung mga napapanood ko sa mga napinapanood kong porno na tinataas baba ang kanilang kamay. At sinimulan ko na nga ito. Sinimulan ko na salsalin si Kuya Saber. At narinig ko ang kanyang mahinang ungol. Hehehe. Napaungol ka, kuya, ah. Masarap ba? Napanood ko to eh. Ito yung ginagawa niya para labasan. Novo ka talaga. Oo na. Masarap. Alam mo palang yan ginagawa namin mga lalaki eh. Mapapaungot talaga ako. Kuya, tuloy ko ah. Ang galing eh. Ang init at ang tigas. At natutuwa din ako na nasasarapan ka. At ituloy ko ito. Ang pagsalsal sa kanya. Habang kami ay dahan-dahan na nausot sa traffic, maya-maya pa ay nakita ko na may konting lumabas na katas sa butas ng kanyang tite. Ito kaya yung pre-cum na nababasa at napapanood ko. Madilaan kaya at patikman. Kulatin ko kaya siya. Bigla akong tinanggal ang aking seatbelt. Lumapit sa kanyang hita at tinilaan ang ulo ng kanyang alaga. Dinilaan ko ang pre-cum ni Kuya Saber. Okay naman ang lasa niya. Medyo maalat lang. Huy, anong ginagawa mo? Nakita pa na may konting lumabas na katas. Kaya, dinilaan ko lang at tinikman ko anong lasa nito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Curious ako sa mga bagay-bagay. Novo ka talaga. Oh, alam mo ng lasa? Na-explore mo na rin pati pre-cum ko. At dahil nadilaan ko na rin naman ang ulo ng kanyang alaga at natikman ang pre-cum niya. Sakto rin naman na naipit kami sa traffic. Ay naisipan ko na ilapit ulit ang ulo ko at subukan isubo ito katulad ng napapanood ko. Uy, ba't sinubo mo? Aray! Ay, sorry kuya. Gusto ko kasi try yung mag-blowjob. Nasaktan ka ba? Sumabit ngipin mo eh. Paano ba kuya? Turuan mo ko. Dahan-dahanin mo muna. Baka mamang bibig mo. Tapos, dahan-dahan mo isubo na hindi sasayad ang ngipin mo. Ganito po ba kuya? Fuck. Ang sarap ng bibig ni Angel. Virgin na virgin. Di man ito marunong, pero ang init ng kanyang bibig. Hinayaan ko lang siya. Na-blowjam ako at tinuturuan ko siya kung paano ito gawin. Di ko rin alam bakit kami napunta sa sitwasyong ito. Pero, sino ba ako para magreklamo? Angel, basain mo pa ng laway mo para dumulas. Tapos, sabayan mo ng kamay mo sa pagtaas at paba. Sige po kuya. Masarap ba? Oo na. Masarap. Shit.
Saglit ko pa lamang siya tinuruan, pero magaling na agad ito sumubo. Sumusunod siya sa mga tinuturo ko. Binasaan niya ng laway, kaya naglalawa ng laway niya ang junjun ko. Mas madulas ito at mas masarap. Napapahawak tuloy ako sa ulo niya at tinutulungan siya sa paglabas-pasok sa bibig niya. At maya-maya pa'y naramdaman ko na malapit na akong labasan. Teka, Angel. Malapit na ako labasan. Kukuha lang ako ng tissue. Eh, Kuya, wag na. Putok mo sa bibig ko. Gustong malasahan at matikman ang patas mo. Shit. Sige, Angel. Malapit na rin ako. Ayan na. Nalabas na. At lumabas na ang katas sa bibig niya. Grabe pala libo nito si Angel. Kung niya palang pag-blowjob, gusto niya agad ipotok sa kanyang bibig. At nagulat ako. Kilunok niya ito. At binigyan niya pa. Sinimot niya ang mga natitirang katas sa aking alaga. Dinilaan niya muli ito. At hinasap-lasap ang bawat katas. Bigyan ko siya ng tissue para magpunas at tubig para uminom. Masarap pa, kuya. Salamat sa experience, ha. Sana, tapasif kita. Salamat din. Masarap pala mag-drive ng ganito. Masarap pa. Mamaya ulit. Loko ba? O siya, mag-seatbelt ka na. At malapit na rin tayo makalagpas ng traffic. Baka mahuli tayo. At tinuloy na namin ang aming biyahe papuntang Manila. Napansin ko na inaantok na siya at nakaidip. Siguro napagod siya sa ginawa niya sa akin. At dito mo muna tatapusin ang aking kwento. May susunod pa ito. Pakisuportahan ang aking channel. Paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Nodi, Tagalog Stories.